Hello. Good morning. Nandito tayo ngayon sa bahay. Umaga na. 7:30 na ng umaga dito sa amin. Pero ayun, malamig na talaga. Ayun, ito pa rin yung paborito kong panlamig, oh. So, yun, maya-maya punta kami ng garden ni Papa. Mag-harvest kami ng imo. Ang tawag niyan, kamote. Ayun. Ang lalaki siguro ng hindi namin alam kung marami ba siyang makukuhang kamote ngayon dahil sa sobrang init this year summer. Hindi namin alam kung may makukuha kami, may laman na kamote yung tinanim namin, no? Baka puro lang siya dahon, walang laman sa ilalim. So mamaya. Andito ako ngayon, umiinom ako ng kape. Yan yung kape ko, malamig na, oh. Sa sobrang malamig na kasi yung kape, ang bilis lumamig. Pait, hindi ako nagsusugar, oh. Purong talaga siya, dark black coffee, anong dark dye, black coffee talaga dye, oh. Tanawa na yun, tanawa. Nabuhos. Nabuhos talaga siya dye. So ayun, mag-harvest tayo ngayon ng kamote. So let's go. So, ayan na mga inday, garden na tayo. Hindi na ako nakapag kanina dahil nagbibihis ako basta nagbihis ako papuntang garden. Ayan na, dito na tayo. Ayan yung mga kamote, yung dahon ng basta iba-iba. Yan yung kamote natin. Yan, pinagtatanggal na ni Amang Hari yung dahon. Ayan yung nasa gilid siya tumubo. Yung kamote ay ayan, ang bilis nang kunin, nasa lang, kunting kapa mo lang kamote na, ayan, ganyan siya, oh. Ganyan yung mga kamote dito. So ayan, panoorin nyo lang ako habang ako ay nag-harvest, ha, kasi mahirap mag-vlog pag nagkaganitong kalkal ng kamote tapos yung kamay mo, wala akong dala kasi stand ng camera, kaya ayan, left and right busy ang kamay natin. So malaki na yung tanglad natin, oh. Yan, laki, diba? Ayun, natanggal pa siya talaga. Ay, hindi pa siya na buong nakuha. Ayun, kalkal pa more. Ayun, malaki-laki na yung mga namin. Ayun si Bunso. Yung ating cabbage. Ayun, nakatapos na kami ng paghukay ng kamote. Maya-maya uwi na kami kasi nakakapagod mag-harvest ng kamote. Ayan yung sayote natin, oh. Sana lumago yan. Ayan, so kanina pa kami nakauwi galing sa garden. Hapon na. Ngayon lang ako nakapag-vlog kasi napagod pa ako doon sa kakabunot ng kamote. So ito siya ngayon, yung mga nakuha natin sa garden. Ayan siya, oh. Binalot ko na. Binani naman siya. Nilagay ko lang yan dyan sa tray. Sido ka ni si Papa ni Tiro ka. Ito yung gabi. Ayan, oh. Medyo kunti lang siya this year kasi grabe ang init dito. Hindi siya gaanong lumago. Ayan, oh. Sa baba. Maliliit pati. Pero okay na yan. Kaysa naman bibili tayo, diba? Tabunan muna natin siya. Para sa winter na pagkain natin yan. At ito naman yung kamote. Pinagbabalot ko na kasi malamig na dito sa amin ngayon. Hindi siya pwedeng malamigan. Kailangan nakabalot siya. Ito yung nakuha natin. Yung pinakamalaging nabunot ko kanina. Nasa baba ko nilagay. Kasi yun ang mabigat, eh. Ayan, kamuti yan lahat. Ayan. O, diba? May mga pagkain na tayo sa winter. Kasi pag winter, wala tayong gulay. Wala tayong makakain. Kasi frozen yan. Ayan, marami yan. May mga maliliit pa. Nilagay ko sa isang karton. At ito naman yung maliliit na kamote. Ayan. Masarap to siyang ilagay sa ibabaw ng stove. Babalutin siya ng foil. So napakasarap nito, ang tamis pati ng mga kamote namin. Ayan, oh, ayun. Kaysa bibili ka, ang mahal na ng
Mga kamote ngayon, alam nyo na, bilihin, super mahal. Kaya, mas masusumikap tayo, magtanim, ayan, kahit mahirap. Kahit mahirap mag-garden, kahit alam nyo yung nakakapagod, marami kang ginagawa, pupunta ka pa ng garden. Pero, mahirap man siya. Pagdating ng anihan, napakasaya. Hindi mo alam yung feelings na, ay, ito pala yung pagod ko, dito ko makikita pala. Yung mga pawis na pumapatak sa yung balikat, sa yung sa yung mukha, ayun, ganun. Mapawis ba, yung mapagod. Tapos naka-harvest ka, ang ganda ng harvest mo. Ang saya lang. Yung bang, oh, ang mahal nga ng bilihin ngayon, napaka grateful lang kasi, ayun, nagsusumikap ka, tapos nakaani ka ng ganyan, di ba? Andun na yung pagod, nakakainis minsan kasi gusto mong magpahinga, hindi mo makuha magpahinga dahil kailangan mong tapusin yon, kailangan mo munang gawin yon. Minsan may time na ganyan talaga ang buhay. Pero pag okay naman. Ang mahal pati ng bilihin ngayon kahit saan naman bansa, di ba? Nakaka-relate naman siguro kayo kung saan naman kayo nakatira. Alam nyo man ang bilihin ngayon mula na nag-COVID, di ba? So, yun. Kung advice ko lang sa mga ibang nanay dyan na medyo wala gaanong ginagawa, may mga paso, maglagay kayo ng lupa, bumili kayo ng mga seeds. Ayun, kahit nakaupo lang kayo, kahit nagsisismisan lang kayo dyan, kahit nakikinig kayo ng sounds or music, kung ano, o nakiki-Facebook kayo, nakiki-stalk kayo dun sa mga chismosa, ganon. Magtanim-tanim kayo. Pagka, habang umaano yung panahon, may maaani ka, di ba? Nani? So, yun, na kinausap kasi ako ng anak ko na magpa-practice daw muna siya ng sports niya. So, yun lang ang advice ko din sa mga ibang nanay para makatulong din tayo sa ating mga husband na matulungan din natin sila sa mga pangangailangan. Kahit nasa bahay lang tayo, housewife, magpasok-pasok ka dyan. Gumawa ka ng maliit na garden sa likod ng bahay mo habang nakipagchismisan kayo. Pag nagdaldalan kayong kapitbahay nyo, sooner, after mga ilang weeks, makaka-harvest ka na, di ba? Kaysa naman atupagin natin yung chismis. Wala naman tayong mapapala dyan. Gutom ang pala natin dyan. O, di ba? So, kanina, habang nanonood ako ng TV, ayun, marami kasi kaming mga, tawag nito, labuyo, siling labuyo. Ito siya. Gugupit ko na siya ayan, ginanyan ko na siya, para mag-dry, di ba? At ginupit-gupit ko yung iba para madali na lang siyang gamitin pag may ginawa akong putahe ba dyan. Ito na, ginawa kong siya, chili flakes. Flakes. Ambot. So, ayan na yung ating ginupit na siling labuyo. O, di ba? Marami-rami na yan kaysa bibili pa tayo, di ba? Ito, galing din to sa garden namin. So, marami kasi siya, dry na, at ginupit ko na para pag gamit natin, hindi na mahihirapan, na lang siya, kunin na lang, kukuha na lang, ilagay natin mamaya sa garapon. At ito yung medyo mahaba-haba, ginanyan ko lang siya. Pag gusto mong mahabang gagamitin mo, ayan, maganda yan. O, pang colorful lang at may pang gusto mong medyo karay or maanghang, ganyan ang yun. Ito, mas napakaanghang nito. Ibagay ito sa mga marites. O, diba? Lagay natin sa garapon. So, ayan na ang ating garapon. Lagay natin yung chili flakes natin at flakes. Ayun. Tama ba? Dito natin dalang garapon yan.
ngayon, dito na naman tayo sa kusina. Nag-marinate ako ng gagawin nating chicken fry. Karage. Ayan. Minarinate ko siya. Kaya lang ang kulang. Hindi ako nakabili ng luya. Chicken karage kasi. May luya. May bawang naman kami. Galing sa garden. Lahat, kumpleto kami. Pero ang luya lang, wala kami. Yun lang. Kasi, ano siya, hindi, mahirap siyang pag hindi yung talagang expert sa mga taniman, hindi siya available sa amin. Hindi namin kaya muna yung magtanim ng luya. So ngayon, ang ginawa ko is, minarinate ko, nilagyan ko ng bawang, toyo, mirin, shokosho, tawag pa nito, bell pepper, hindi bell pepper, dahil toyo, mirin, shokosho, yun lang muna. Ito, ang nilagay ko. At, ayan, powder. At oyster sauce pala. Ayan, nilagyan ko kasi mas maganda to pag may oyster sauce ka sa mga ganitong pagkain. Ayan, i-marinate muna natin. Hindi ko pa alam kung ito ang gagawin ko ngayon or mag-fish lang kami. Maya na lang. Hindi ko pa alam. Maghugas muna ako. Ang dami kong hugasan. Ilagay na natin yung mga baso dito bago tayo maghugas. Ito pa yung pinagkainan namin kanina umaga. Hindi ko pa nalagay sa hugayan sa may tray. Ayan. So, hugas pag may time, no? Kasi bukas, 3 days, bali, nung Friday pa kami walang trabaho kasi ano siya dito, Bungkanuhi holiday. Ano yung bungka? Culture day nila sa English. Tama ba? Culture. Ayun, Bungkanuhi. Culture day nila. So, Sunday ngayon, bukas may pasok na kami. Back to reality na naman. Ayan, bihira lang kasi dito kasi pag may yung mga sangringki ang tawag, 3 days holiday, pag nagkatapat sa Friday or Monday, bali 3 days ang off namin yan, wala kami work. Pero pag nagkatapat yung holiday sa Wednesday, Tuesday, yung parang ganyan, bihira kami may holiday. Lahat, kahit red calendar, may pasok kami. So, ayan, nakakatuwa lang kasi, kami, yung holiday kami 3 days. Shibarako na naman kami walang holiday. Ibig sabihin nung Shibarako, long time na naman kami walang holiday kasi straight na naman work. Ayun lang, Sabado at Linggo lang aming off. Yun, excuse me. Ang holiday namin is mag New Year na. Doon pa lang kami mag-holiday ulit ng long, hindi naman long, 6 days lang vacation namin yan kasi ayun, winter vacation din ng mga bata. New Year din pati, yun lang. Maiksi lang yung nila dito pag holiday, yung Christmas. Christmas dito walang Pag nagkataon ng Sabado yung Christmas, okay yun. Pero pagka nagkataon ng mga weekdays, mga workdays, tawag nito, hindi weekdays. Pagka nagkataon ng workday, kahit Christmas man yan, kung ano man yan, may pasok kami. Except lang sa New Year, yun, wala kami pasok yan. Pero pag Christmas ka ng 25, yung 24, nagkatapat sa Monday, Friday, Wednesday, ganyan, ay dahil may work expected na dahil mag-work ka dahil. Walang pahinga dito pag may, kahit Pasko. Kaya, yan. Let's gambaro, maghugas muna ako ha, kasi, ayun nakasabit ng mga towel. Yung mga towel natin nakasabit. Hayaan nyo na lang yan dyan guys. Yung camera natin ba umuuga. Ayan. So, ayun, naghugas tayo ng plato. Si Amang Hari, mahal kasi kami nagising. Ako gumawa ako ng baon. Kasi nagbaon yung bunso ko pati si Papa. Kasi may sila. May laban sa sports. Alas 5 ako gumising. Ayun po.
bukas na naman, 4:30 na naman tayo gigising, no? Kasi pang umaga si Amang Hari, gagawa tayo ng ano niya, baon. Mula pa kasi nung nagkasakit si Amang Hari, na ano siya na-diagnose siya ng heart failure ba? Na-diagnose ba dayo eh? Hilas bang English ang diagnose niya? Simba ko lang. Sa heart ba? Kaya, ginawan ko na siya ng para balance yung pagkain niya. Ginawan ko na siya ng baon everyday. Pero pag, hindi naman sa ano, pag nagkataon na panggabi siya, ayaw niya magbaon. Gusto niya, ano lang, kasi pag nagbaon siya sa pag nagyaking panggabi siya, aantukin lang siya. Kaya, ano lang ang ginagawa ko sa kanya. Yung pag umaga siya at pagtanghali binabaonan ko yan. Bali dalawa na kami nagbabaon. Kahit inaantok ka, laban pa rin. Laban siya panday. Walang antok-antok dito dahil. Kaya mas maganda maagang matulog para hindi antukin. Pero pag nasanay kasi yung mata mo na alas 10 ka na matutulog, hindi ka makakatulog talaga agad-agad pag yung sanay na yung mata mo sa mga ganyang oras. Makatulog, ang tulog ko lang dito pag ano, pag hindi siya pang umaga, 7 hours ang tulog ko, pero pag umaga siya 6 hours and a half. Kailangan matulog ng umaga. Kasi inaantok ako sa trabaho, ganyang ano siya, maagang may pasok. Maaga din siyempre ako kasi gagawin ko siya ng baon. Gagawin ko siya ng baon. Yun lang inaingay ang aking buhay-buhay dito sa Japan. Salamat sa pakikinig ng ating yaw-yaw. Yun lang, yaw-yaw tulamok tayo. So yun ang ating buhay-buhay dito. Kahit nandito kami sa ibang bansa, kailangan pa rin naman mag-makeup. Gumawa ng paraan. Kasi pag hindi ka gumawa ng paraan, nakakatunganga ka lang. Hinihintay mo yung kung magkano yung sahod mo. Wala, kulang talaga. Kukulangin yung sahod mo sa pamimili pa lang. Mag-grocery ka. Kukulangin. Dati-rati yung grocery mo ng 10,000 yen, marami-rami na yan. Ngayon, pag nag-grocery ka ng 10,000 yen, kunti na lang dahil sa sobrang mahal. Kaya gawin natin, gumawa ng paraan para hindi tayo mahirapan, diba? Pag hindi natin ganawa ng paraan yan, mas lalo tayo mahirapan. So, diba? Nag-gets nyo ang sinasabi ko mga day? Kahit ano na lang pasukin natin. Huwag natin ikahiya kasi kailangan natin lumapang. Kailangan natin kumain. Kailangan natin pakainin ating mga anak. Diba? Kasi pag isa lang ang inaasahan natin nagtatrabaho. Isa lang ang inaasahan natin. Asawa lang natin inaasahan natin. Makakulang yung sahod ay. Kulang na kulang. Kami na nga, dalawa lang kami nagtatrabaho. Kinukulang pa nga kami. How much more pa pag isa lang kumakayo, di ba? How much more? How much more? Murag ka ng how mo English, no? Hilas ba yun dayo? Hilasa ba? How much more? Tagpila man na. Kaya, huwag tayong umasa sa asawa natin. Kailangan na nating ipakita sa mga asawa natin na nagsikap din tayo bilang asawa, diba? Sige naman, dami ko ng yaw-yaw. Kukuha na naman natin yung mag-4 PM na dito. Kukunin na naman natin yung ating
labahan. Pero nakapagpangalan siya na ako noong Friday ng hapon. Mas okay na ngayon kasi bawas-bawasan na yung ano ko. Gagawin ko ba? In-advise ko na nag-plan siya na ito. Uniform ko at yung apron ng school. Apron ng anak ko kasi may ano sila schedule sa mga pagsiserve ng pagkain nila sa school. Ayun. Maya ulit ha. So ayan na. 4:52 na. Kunting pahinga lang. Kunti. At ayun, nag-change ang aking mind control day. Kung makapag mind control, no? Nag-change siya. Akala, di ba sabi ko kanina, nagagawa ko ng karage, chicken karage. So, nagbago ang isip ko. Malamig naman. Ang ginawa ko na is, ayan, gagawa tayo ng nabe. Ayan. May kumpleto na yan sa ilalim. May sauce na yan. Tofu, mushroom, carrots. Ayan. Nasa ibabaw, pinaibabaw ko kasi yung niko, yung karne. Kasi para pag nasa ilalim yung karne, matigas siya, hindi masarap. So, ito na siya. Ayan o. May carrots. Ayan yung carrots. Tofu. Ayan. At ito yung mushroom. Yung ating, ito naman yung hapa. Yung leaves ng tawag na kabu. Yung yasay, ito siya yasay. Gulay ba? Gulay sa Bisaya day. So, ayan. At ilagay natin tong toge mamaya kasi ito yung main na ano niya, main na sangkap sa ating nabe. At ito yung ating flavor na ginamit. Ayan o. Ito yung moyashi toge na ano, soup. Ang nilalagay is ano siya. Nakita ba niyo mga day? Hikiniko, tawag niyan. Giniling, instead na giniling ang ilalagay ko kasi ayaw ng asawa ko yung parang parang kumakain daw siya ng balas ba, yung buhangin. Tawag niyan sa Tagalog. Kumakain daw siya ng mga ano yung balas yung pag nasa beach ka yung naapakan mong sands. Ayun, sands ba yun? Oh, white sand. Yung kumakain daw siya ng ganyan. Sa Bisaya kasi balas. So, parang nasasagabalan siya sa bibig niya, sa lalamunan niya. Ang nilagay ko is itong karne na siya. Para mas maganda at malasa din. At yun, ang gagawin natin at gagawa ako mag-grill ako ng fish dye para may ano na tayo, may nabi soup. May marami ng gulay, vitamins sa katawan. Mainitan pa yung katawan natin. At fish grill tayo para balance ang ating pagkain. Hindi tayo puro karne na lang. Kailangan balance. And so, ito yung ating fish na i-grill. Ano yan? Salmon siya na bandang sa may ulo ng isda. Ayan, masarap yan. Miso ang flavor niya, aji. Ayan, may timpla na yan. Pero inalis ko lang kasi pag nag-grill, iitim yung may yung miso. So, ayun. I-grill na natin. Ita-timer siya natin ng 20 minutes. Ayun. Ngayon, maghuhugas lang ako ng itong maganda sa katawan to. Kumatsu na. Ang advice dito ng doktor, pag anemic ka, ilaga mo lang to, makaka-survive ka na sa iyong anemic. Pwede ka na hindi uminom ng anemic na gamot, pang anemic ng gamot. Ito lang siya, liver, chorizo, spinach. Yun ang napakaganda sa mga nahihilo, tawag niyan. Kulang sa dugo, di ba? Anemic yun. So, itong dahon na to, kumatsu na. Bumili kayo sa grocery store. Kumatsu na. Nandi, sorry, yatin, no? Yan na yung pinakulong nating tubig. Papakuluin pa lang, hindi pinakulo. Papakuluin pa lang. Agoy, naghirap-hirap tayo sa kalisod nito dahil sa Tagalog dahil. Tabang, mga langit dahil.
Ayan, kumulo na siya. At nilagyan ko na ng kunting asin. At ilagay na natin itong ating gamot sa anemic. Hindi siya gamot. Natural lang siya na yasay. Natural lang siya na vegetables. Pero napaka magandang effect nito pag anemic ka. Ito siya, liver, spinach, at broccoli. Itong kumatsu na to, napakagandang effect sa iyong anemic kasi magagaling ka talaga. Gagaling at gagaling ka talaga. Gagawin lang natin dito, ang haba naman nito, day. Ang gagawin lang natin dito is pakuluan lang natin siya ng kailangan hindi siya malambot na malambot. Mga 1 to 3 minutes lang. 1 to 2 minutes lang. Kasi pag na yung lasa niya, yung lasa ng gulay is sasama siya sa tubig kasi yung tubig hindi natin iinumin, yung gulay lang ating kakainin, di ba? Pag nawala na yung mga sustansya ng gulay is wala na siyang epektibo sa ating katawan. May munggo pa tayo dito, konti. Bukas ng umaga, iuulam ko yan. So, ayan, hiramin lang natin yung takip dito para pakuloy ng saglit at enough na. Ayan, naluto na yung ano natin. Nilaga ko para sa ating anemic na gulay. So, masarap yan. Ayan. Sarap niya. Toyo lang ang tapat. Ayos na. At gagaling ka pa sa anemic. Hindi naman ako anemic naman, pero advisable yan sa doktor na kailangan kumain para balance yun. Ayan na, day. Nasunog ang ating isda, day. Oh my God. Oh my God. Ayan ang ating isda is yung grinilled natin kanina, di ba? Ayun, oh my God. Hala ka, day. Oh my goodness. Hala, sige, dikit pa more. Oh, sandali, kamay natin. Mainit, day. Ang init. Paano ba i-teach? Parang baka mahulog. Oh, oy, taat si inita, eh. Kasi pag na ano siya nahulog, guys. Oh no. Oh my God. So, tanggalan siya, guys. Kainan natin ito kasi sayang.